So hi guys, good morning. Naisip ko, kukwentuhan ko kayo habang ako ay nagluluto. Dito tayo ngayon sa kusina. Kasi si Miles naman ay kasama niya si Lola doon. Si Ashton nasa school. So, I have a lot of time today. With English. Tapos si June naman kasi nagpapagawa ng sasakyan. Kaya, samahan niyo ako magluto. Gusto kong magkwento sa inyo. Kasi may mga nagtatanong sa akin ng mga bagay-bagay tungkol kay Miles. Tapos, gusto kasi nilang, ano ba to? Wait nga lang, bago kasi tong camera ko guys, hindi ko naman alam paano i-check. Yung mag-follow-follow sa mukha ko. Ang hirap talaga ng iklabo sa... Paano ba yun guys? Wait lang ha. Paano yung mag-follow sa mukha? Double tap. Ayan. O, ayan na. Mag-follow na lang siya sa mukha ko. So, kasi, mayroong mga nagko-comment at nagme-message sa akin ng kung nag-hire daw ba kami ng caregiver ni Miles. Lalo na nung nagkaroon ng pathway doon sa caregiver, yung pathway to PR. Dinagsa naman yung aking yung messenger ko ng mga tungkol sa kung nag-hire daw ba kami ng caregiver ni Miles. So guys, gusto ko na lang hindi ko kasi sila maisa-isa, hindi ko kayo maisa-isa. Gusto ko na lang minsang sagot. So, hindi po kami nag-hire ng caregiver ni Miles. Kasi sa ngayon, ay meron siyang 3 caregiver. Merong pang weekdays at mayroong pang weekend. Tapos yung isa, nagagamit namin siyang kasama kapag may doctor's appointment o kaya kung mayroong absent doon sa ibang mga caregiver ni Miles, siya ang nagpipick up ng shift, ganon. Nag-arrange na sila ng kanilang mga schedule. So, sila na nag-uusap. So, ganon ang arrangement namin, guys, no? At, meron pang nang nakiusap sa akin na isang Filipino. Mga Filipino, guys, mga caregiver namin kasi mas okay sa akin. So, meron pang nakiusap sa akin isang Filipino na sabi niya, kung pwede ko daw kunin yung kanyang kapatid dito at sila na ang bahala na gumastos. Lahat ng mga gastusin, ganyan. Sila na lahat. Wala akong poproblemahin. As in, magsasign lang ako ng kanilang parang sponsor. So, hindi po ako allowed magpirma ng ganon kasi yung caregiver ni Miles ay funding ng government. So, ang nagbabayad ng mga caregiver ni Miles ay government. Although, meron akong option na kung sino ang gusto kong i-hire as long as mag-fit doon sa qualification ng mag-aalaga kay Miles. Katulad halimbawa ng may background sa caregiver, sa nursing, ganyan. At least, kasi sa condition ni Miles, at least hindi siya matatakot kapag nag-seizure, kapag halimbawa nagkaroon ng emergency, alam niya ang gagawin, alam niya ang sasabihin pag nag-911, or kapag halimbawa sumuka, alam niya ang sasabihin. Halimbawa naman wala kami, ganon. At sumuka, alam niyang sabihin sa akin, alam niyang i-first aid si Miles, ganon. So, hindi kami basta-basta mag-hire ng kakilala, ganyan. Basta at least qualified din siyang magtrabaho dito sa Canada. Kumbaga, legal siyang mag-work. Hindi, meron kasi mga nakikisuyo sa akin noon na mga visit visa dito, mga tourist visa ba, na mga kakilala ko rin, na kung maaari si Miles, siya na lang mag-alaga kay Miles. So, hindi ako allowed. Gusto ko pa talaga nandoon kami sa legal. Tsaka kasi nga, syempre, government naman ang nagpapasahod sa kanila. At, meron silang program dito kasi guys na may respite service na ma-avail si Miles
dahil nga siya isang Canadian citizen at siya ay may rights na ma-avail yung mga ganong medical services. So, ayun. Kaya doon sa mga nag-message sa akin na gustong mag-alaga kay Miles, naiintindihan ko po na talagang gusto nyong magkaroon ng work or magkaroon ng trabaho dito sa Canada. So, hindi po ganun kabilis, hindi ganun kadali ang kumuha katulad namin, kasi lalo na't hindi naman namin sariling pera ang pinanggagastos, ang pinangbabayad namin kay Miles. So, yan ay binabayaran sila ng government. At very happy kami at very grateful na merong ganyang program dito sa Canada, no? At buti na lang at meron kaming akong freedom na mamili kung sino ang gusto kong kunin na eligible naman na magtrabaho kay Miles bilang kanyang caregiver. At pinili ko po ang mga malalapit din sa amin, mga taga-church namin, nakilala si Miles, magbuhat nung baby pa siya, nakita na nila si Miles. So, naramdam ko yung, alam mo yung, pagmamahal nila kay Miles habang inaalagaan nila si Miles, no? Yung, anong tawag doon? Yung tawag doon guys, sa Tagalog, kalimutan ko. Yung po nila, yung concern nila kay Miles, naramdam ko na ganun sila. Kasi guys, dati, nung hindi ko pa alam na pwede pala akong mag-hire ng Filipino, ay na-try ko din ang mga ibang lahi. So, malaki ang pagkakaiba na meron silang pagmamahal sa ginagawa nila. Hindi ko naman inaano na mahalin nila ng tulad ng pagmamahal ko kay Miles. Siyempre, iba naman yung anak mo talaga. Tapos sila, naalaga lang nila. Kasi, na-compare ko, magbuhat noon, nung alam ko na pwede palang mga basta qualified, pwedeng personal ko silang i-hire kung sinong gusto ko. So, ayun, ngayon, mas komportable ako, mas trusted ko yung mga nag-aalaga kay Miles. So, ayan. At kapag ganitong umaga naman kasi guys, ngayong daytime, at wala namang kaming doktor. So, ako talaga ang personal na nag-aalaga kay Miles. Dalawa kami ni Mama, si June habang nag-work o si Aston nasa school. So, pagtulog si Miles na ganyan, wala naman kaming gagawin na iset ko na yung kanyang pagkain, napainom ko na siya ng gamot, ng vitamins, pwede na ako mag-laundry, pwede na ako magluto. At yun, personal ko nakikita si Miles. So, yung mga caregiver ni Miles guys ay tuwing panggabi siya. So, meron kaming time naman para makatulog, para sa sarili namin. Na pagdating naman ni Ashton galing school, ay meron din akong time para kay Ashton. So, ganon. O kaya kapag halimbawa naman, kailangan ko naman pumunta ng doktor para sa sarili kong appointment, meron akong sariling gustong gawin, o mayroon akong pipikiapin na gamot ni Miles. So, tatawag ako dun sa isa niyang pang daytime na kung available siya ng ganito para dun ko appointment yung sarili kong lakad. Pag sabi niya, ganitong day ako available kasi mayroon ako ang day off sa isa kong work. So, ayun, doon ko naman siya i-schedule. Tapos yung isa naman pang weekend kasi yung isa naman ay may anak. Pwede yan kasi pwedeng random ako kung sinong available, ganun. Sa ngayon, happy ako na tatlo sila nagpapalit-palitan sa aking sa schedule ni Miles. At may isang full-time, tapos mayroong taga-pick up ng absent. So, tatlo sila, guys, no? At, ayun, meron din kasi akong mga karanasan guys, no? Maichika ko lang din, maikwento ko lang din guys, na meron din kahit na sabihin natin na Filipino
'Di ba sabi ko sa inyo, meron ding mga ibang lahi na talagang hindi mo maramdaman na basta trabaho na lang. Minsan nga parang hindi pa nga nag-work, parang gusto lang ubusin yung oras. So meron din akong na-try na Pilipino na hindi din siya ganon ka ayos mag-work, guys. Machika ko lang, guys, no, hindi din siya kumaramdaman na okay siya sa pag-asikaso kay Miles. Kasi ako, aywan ko ba, bakit masyado naman akong bluwag sa pag-work. Sa akin kasi, as long as tulog si Miles, pwede ka rin maumidli, pwede ka rin matulog. Pero, gusto ko na andun ka sa tabi ni Miles, hawak mo yung paa niya or yung kamay niya para pag nag-seizure siya. Kasi minsan, ang ugali ni Miles, kapag ka natutulog siya, masyadong deep sleep siya, all of a sudden, bigla na lang siyang mag-shake, mag-seizure, ganyan, kahit walang dahilan, mag-seizure na lang siya basta-basta. So, sabi ko, pwede silang matulog, kaya may bed doon na maliit. Pwede silang matulog. Kasi wala man silang gagawin kapag halimbawa matulog si Miles. Anong gagawin nila, di ba? Alang tutunga silang ganyan. So, binigyan ko sila ng access sa Netflix. Kung gusto nila mag-Korean drama, dala nila yung laptop nila. Mayroon silang ginagawang parang research or gagawin. Minsan kasi, di ba guys, minsan kasi ano siya nung nurse talaga siya. Pero, nag-student din siya nung time na yon, parang may kinukuha sang unit. So, sabi ko, sige, okay lang naman as long as pagtulog si Miles. Well, why not? 'Di ba? Hindi naman ako mahigpit. Pero, meron kasing camera nun kay Miles. Dahil bago pa lang sila nung time na yon, siguro, inaano namin kung tama yung ginagawa nila, although na-orient ko sila ng ilang araw. In-orient ko na siya ng ilang araw. Ayan, natapon tuloy. Napapansin ko, nakailang linggo na siya, hindi niya halos lapitan si Miles. So, nandun lang siya sa laptop niya. Tapos, kasi mayroong time na yon, meron yata siyang studies na parang, report. Tapos, pagkatapos niya mag-report, magko-Korean na siya. Kasi kinikwento rin naman niya sa akin na may tinatapos siyang Korean, ganyan. Sabi ko, okay lang, basta tulog si Miles. Sabi niya, okay naman. Sabi niya, ganyan. So, napapansin namin, kapag tulog si Miles, so, nandun siya sa laptop niya, hindi niya tinatabihan si Miles, nandun siya sa may subulok. Tapos, minsan nga, umuubos si Miles, titingnan lang niya, hindi niya lalapitan. So, hindi niya alam kumbaga, i-kalma si Miles o pa-relax niya muna si Miles bago siya bumalik sa computer niya. Ganun lagi. Pagka lalapitan niya lang si Miles, kapag halimbawa, meron siyang talagang cough ni si Miles na halos mag-choke na or kailangan na siyang isaksyon, doon niya lalapitan. Tapos pagka balik agad siya doon sa kanyang upuan, sa kanyang laptop. Binilin ko na sa kanila, kapag gising si Miles, huwag nilang iiwanan or bago siya bumalik dun sa kanyang ginagawa. Priority niya si Miles kasi yun naman ang reason kaya siya nandito, diba? Nag-tatrabaho siya para kay Miles. Hindi naman siya pumunta dito para mag-laptop ng the whole night. So, kahit gising si Miles, pupunta siya dun sa laptop niya at itutuloy niya kung ano yung ginagawa niya. Parang ngayon, ang lumalabas, parang nakakaabala pa si Miles dun sa ginagawa niya. At saka kapag halimbawa, pagpasok niya pa lang sa bahay, sasabihan niya na agad si Miles na, "Oh Miles, magagawin si tita ha," sabi niya ganyan, "You need to behave, matutulog ka." So parang minsan iinsulto ako or iirita ako. Okay lang, minsan kasi kailangan bago ko siya ibigay si Miles sa kanya, sasabihin ko naman kung anong ugali ni Miles nung ng maghapon. So alam ko kung si Miles ay matutulog o kung si Miles ay irritable. Kaya sabi ko, "Tita, si Miles kasi hindi natulog maghapon. So, alam ko irritable siya ngayon the whole night. Hindi siya makakatulog or maybe, hindi siya talaga ganun ka-deep sleep ngayon. Pwede bang tabihan mo siya or ganyan-ganyan." So, kahit ibilin ko siyang ganun, hindi niya gagawin. Tapos,
lalapitan niya lang, ganyan, pagka ubo. So, pag after ng umubo ni Miles, si Miles kasi hindi pa yan matutulog kasi syempre, kinukuha niya pa yung antok niya, ganyan. Sabi ko, minsan bababa pa nga ako galing sa taas kasi nakita namin sila sa camera. Sabi ko, te, pwede bang patulugin mo muna si Miles? Patulugin mo muna si Miles, sabi kong ganyan. Sabi niya, sige, tapos nilapitan niya, ganyan. Minsan nakikita ko alauna, hindi pa nga tulog si Miles, nandun na naman siya nandun pa rin siya, kaya mas nauna pa tulog, mas nauna pa siyang natutulog kay Miles kasi mayroon siyang bed doon na pwede niyang tulugan at mayroon siyang parang upuan na magiging comfy ka rin kahit papaano, kahit nakaupo ka, pwede kang gumanon yung ulo mo at matulog. Makikita ko sa camera na nakatulog siya. Tapos si Miles gising. Kaya parang mangyayari yun. Si Miles nagbabantay sa kanya kasi siya yung tulog. So, hindi ako nakatiis, guys, no? Kasi meron din akong minsan sinasabihan ko siya, talagang sumasagot, pinipilit niya yung gusto niya. Sabi ko, te, pagtulog si Miles, kung gusto mo matulog, hawakan mo yung kamay niya. O kaya, alam mo yung mga ganun. Simple lang eh. Sasabihin niya sa akin na, kasi nangangalay naman ako. Sabi niya, pag laging ganun siya sumagot. Sabi ko, ate, after mo hawakan mo lang ulit siya sa, ganyan. Guys, ganun lang ang mga hinihingi namin. Ganun lang hinihingi kong mga kondisyon para lang maalagaan si Miles the whole night. Kasi kami, personally, dahil magulang naman kami, alam namin na si Miles kapag kagising, para bang naghahanap siya ng kasama, alam mo yun, para siyang, gusto niya parang touchy siya, gusto niyang hawakan siya, makakalma siya kapag alam niyang may kasama siya, kaya open mo yung TV, alam niyang mayroon siyang parang kasama nagsasalita, ganun. Ayaw niya nang masyadong tahimik, ayaw din niya nang masyadong maliwanag ang bahay, ayaw din niyang masyadong madilim, kaya pala laging maliwanag yung kwarto ni Miles, ayaw niya ng dim, ganun. Unless tulog na tulog siya, meron kami isang dim light na ginagamit din paminsan-minsan, ayun. So, mahabang chika, di ba? So, ayun nga guys, no. Anyways, sinabihan ko talaga siya na, parang nakatagal din siya sa amin ng 2 months. Sinabihan ko talaga siya, na, sinabi ko na dun sa social worker namin na last day mo na this week. Sabi ko, this week, tapusin mo na yung week na to kasi maghahanap na ako ng ibang palit mo, sabi ko. Sinabi ko naman ng Miles, pero parang syempre, gusto niya yung work ni kay Miles kasi nga, siya very maluwag ako sa kanila, tapos nakakatulog sila, tapos nagagawa na nga nila kung anong gusto nila pagkatulog si Miles, kaya gusto niya si Miles alagaan. Kaya lang syempre, hindi naman laging tulog si Miles, gigising din siya pagka-irritable siya, may nararamdaman siya, kailangan at least kung nga guys, kung susundin ko yung papel, yung parang pinaka line up program ni Miles kapag aalagaan siya, hindi talaga po pwede yung ginagawa nila sa kay Miles. Pero ako dahil naintindihan ko, si Miles naman kasi tulog, di ba? Bakit anong gagawin natin? Alam nga namang mag-dance revo tayo dyan at mag-chat-chat tayo, di ba? Ang inaano ko lang, kasi pag gising si Miles, ako ang gumagawa kasi morning, lahat nandiyan ang ginagawa ko. So, mula alas 9, magiging busy ako ng alas 9 ng umaga. So, kung kailangan ko siyang painumin ng gamot, bihisan ko na siya, tatawel ko na buong katawan niya para the whole day ay okay na siya, maganda na yung pakiramdam niya. Kung makatulog man siya the whole night, okay na yung pakiramdam niya, maayos na yung mukha niya, mabango na siya tingnan kasi nga naglalaway siya. So, bago ngayon, napainom ko na siya ng alas 9, ng gamot, alas 10, nandyan na yung nakaset up na yung kanyang pagkain. So, ganun ang routine namin maghapon. So, ang shift ng mga caregiver ni Miles ay alas 10 ng gabi. So, pagdating nila ng alas 10 ng gabi, wala nang gagawin. Napainom na namin ng gamot ng panggabi, napainom na namin siya, napakain na namin siya. Tapos, nabihisan ko na uli, mabango na siya uli, nadadating sila, wala silang gagawin. So, the whole night, ang gagawin lang talaga ng caregiver ay magbantay kay Miles, magpalit ng diaper kung umihi man siya, tapos
magsasaksyon, i-reposition mo siya pag nanganay, o kaya pag nagising siya, kailangan mo siyang laruin. Pero matutulog siya after 15 minutes, tutulog ulit siya. Yun lang, wala siyang gagawin kasi ang next na pagkain naman ni Miles ay alas 5 na ng umaga. Alas 5 ng umaga, tapos usually doon na rin siya iihi. Tapos, papainom ng gamot 5 din. Magkasabay yan inom ng gamot, tapos papakainin mo siya ng kanyang breakfast ng 5. So, ngayong 5 o'clock na yon, magigising na rin ako, mga 5:30. So, alas 5 pala sila ang nagpapakain ng kanilang, ng pagkain ni Miles. So, tinuruan namin silang, mag-set doon sa pump ni Miles. So, okay naman yun, alam nila, kasi madali lang naman. Ngayon, pagdating ng mga 5:30, bababa na ako. At kasi kailangan naman pumasok ni Ashton sa school. So, kailangan ko lang mag-prepare. At kapag ganyan na alas 5, alam ko naman, naiintindihan naman namin na mayroon silang mga anak na papasok din. So, mga 5:30, before 6, kasi ang pasok nila 10 to 6. So, before pa mga 6, pinapauwi na namin sila kasi nga medyo malayo dito sa amin. Siguro mga 15 to 20 minutes ang pauwi nila. So, maaga ko na silang pinapauwi. At okay naman sa kanila yun. Okay naman sa amin. Willing din ako kasi wala na akong gagawin. Si Miles kasi yung time na yun, tulog pa siya, or kung gising man, gising na kaming lahat kasi magpe-prepare si Jun sa trabaho niya, si Ashton sa school, tas ako magpe-prepare ng baon niya ni Ashton, si Mama din gising na kasi tutulong na rin siya. So, halos wala silang ginagawa talaga, literally, unless kapag halimbawa naman na may sakit si Miles, meron ding sitwasyon na hindi rin naman namin matitiis si Miles na umuubo or may sakit, kahit may caregiver, talagang chine-check ko rin sila. So, ayun, gusto nila kay Miles kasi hindi ako ganun katulad ng ibang nanay na nakakausap ko, or yung mga caregiver namin mismo ang nagkikwento ng tungkol sa mga previous nilang na alagaan na ang nanay ay ganito, medyo ano sila, medyo strict. Ano, Han? Uwi na lang ako. O, sige. Kausap ko si Jun sa camera. Nagbe-video lang ako, honey. Tapos, ayun, nagkikwento sila sa mga previous nilang mga... Han, bili ka pala siopaw, Han, ha? Sa TNT. Sorry, guys. Sorry lang, ha? So, ayun, guys, no? So, nagkikwento sila ng mga previous nilang amo, yung mga employer, ganun. Yung nanay nung kanilang anak. Yung mga, yung nanay ng anak na inaalagaan pala nila, ay mga strict, as in, meron silang naalagaan na kahit tulog yung bata, hindi sila pwedeng matulog, hindi sila pwedeng umidlip. Or, as in, naka-ano lang sila, naka-ganon, kasi naka-camera din yung kanilang room, tapos, sisitahin sila kung nakatulog or hindi nila na bantayan ng the whole 8 hours yung bata, ganun. Tapos meron namang iba na ang bata ay talagang active kahit na madaling araw na dyan, or ang ibig sabihin, pagka ganyan kasing mga may disability na bata, talagang hindi ma-regulate yung tulog ba. May time na ang bata ay gising ng the whole night, tapos tulog ng the whole day, yung mga ganon. So, yung the whole night na yon, minsan kailangan mo talagang laruin or mag-activities kayo, tapos yung bata wild or kailangan alagain ba, yung kailangan mo siyang talagang i-watch mo siya ng single minute kasi nag-harm ng sarili, o kaya nagwawala, maingay, yung ganon. Si Miles kasi hindi ganon eh. Mabait alagaan si Miles. So, gustong-gusto nila si Miles kasi nga, hindi siya alagain. Tapos, ako, binibigyan ko rin sila ng freedom na makapag-Netflix doon sa
ano ni Miles, mga ganun. Pero, hindi rin pala maganda guys, yung ganun na masyado kang parang open na ano, hindi ka rin, yung open ka masyado na maluwag ka sa kanila kasi may time na talaga okay lang naman para sa kanila eh, di gagawin ko, ganun. Pero, so, hindi, ano na ko na siya, sinabihan ko na siya na hindi pa pwedeng ganun. Kaya, ano lang siya, parang 2 months lang siya. Medyo masama din ang loob niya sa akin. Pero 2 months lang siyang nagstay kay Miles. So, nag-hire ako nung alam ko na maaalagaan si Miles ng bongga, ng, alam mo yung, maanohan si Miles na, maa-attendan niya si Miles ng mga ganun, ma-attend niya yung mga needs ni Miles habang natutulog kami. Kasi, di ba, yun naman yung reason. Kaya, kami ay nagkakaroon ng caregiver, ng respite, di ba? Yun ang program. Kaya guys, so ayun, sa mga nagtatanong na para hindi ako pa ulit-ulit magre-reply dun sa comment or sa message, sana mapanood nyo na lang na hindi po kami nag-hire. At ang gusto ng government kapag nag-hire kami at pinalitan ko yung, halimbawa may umalis na yung isang caregiver, halimbawa, umalis na yung caregiver ni Miles at may nakahanap siya ng ibang opportunity na mas maganda ang offer. So, ang kukunin ko rin na kapalit nun ay yung nandito na yung talagang citizen na or PR na eligible siya at mayroon siyang rights na magtrabaho dito sa Canada. Yung code ng government ay na-meet niya, parang ganun. So hindi po pwedeng kumuha kami ng visitors permit lang o kaya yung manggagaling pa sa Pilipinas. Kasi kung manggagaling sa Pilipinas, guys, ang ate ko kasi pinag-aral ko rin ng caregiver. So hindi rin siya pwede. So ayun guys, no. At maraming salamat guys sa panunood at doon sa mga lola ni Miles, online lolas at saka online titas. Hello po sa inyo. Ay, sandali. Gusto ko palang i-shoutout. May isa-shoutout ako. Wait lang. Doon sa bagong comment, may mga taga-US. Maraming salamat po sa inyo. Ito. Ito, is-shoutout ko talaga. Natutuwa ako kasi hello po ito sa mga lola na ito, lagi naman silang nagko-comment kay Miles. Kay Lola Mirasol ni Nobla, kay Nicasha Mercado, hello po, shout out. Ito sa tita ni Miles na na titang laging fresh. Si Jennifer Gemini, hello. Lagi yan. Kay Lola Maria Bailosa, hello. Kay Kuya Jay po. Naku, maraming salamat kasi itong mga ito ay hindi nakalimot bumati sa birthday ni Miles kasi nag-birthday si Miles, 11th birthday niya nung mga nakaraan. Thank you so much. Ito kay Sulatsi Z9191, taga US. Naku, thank you so much po at nakaabot na ng US ang aming video. Ito din kay Rohaina Dilinogan 6699. Oh, happy birthday daw kay Miles. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ito din po kay tita niya na taga Toronto, si Regina Magana 7012. Maraming salamat. Ito din kay tita rin to ni Miles, si Mary Jane Roy. Lagi rin siya nagko-comment sa aming mga videos. Thank you so much po. Maraming salamat sa pag-greet kay Miles. Tsaka kay Carlos Caranza, o tito ni Miles na bago. Tito, maraming salamat po aming mga taga-suporta sa aming video. So, ayan guys, to, ayan. Bumabalik na ating pag-video at maraming salamat sa laging panunood. So, ayan, sa susunod guys, i-update ko na naman kayo kung anong maisip ko ng mga video natin. Thank you so much for watching guys. Tuloy ko lang itong aking niluluto. Maraming salamat sa panunood at God bless sa bawat isa sa atin. At hanggang sa muli,
Maraming salamat. Love lots, Castillo Farm. I'm Glenda. Thank you so much. Bye.